founder. Wala pong mali dito na sasabihin po natin. And kung gusto niyo pong mag-share kung gaano kabuti si Lord is pwede po yan or pwede din po yung sa verse po natin. So, sino po yung gusto or ako na lang po siguro yung mauna. Sa verse natin ngayon, yung binasa ni Pastor, yung una is sa John chapter 10, verse 31 to 33. So, basahin ko lang. Muling dumampot ng bato ang mga Hudyo upang batuhin si Jesus. Kaya't sinabi niya sa kanila, marami akong ipinakita sa inyo na mabubuting gawa mula sa Ama. Alin sa mga ito ang dahilan at ako'y inyong babatuhin? Sumagot ang mga Hudyo. Hindi dahil sa mabubuting gawa kaya ka namin babatuhin, kundi dahil sa paglapastangan mo sa Diyos sapagkat ipinapatay mo ang iyong sarili, ipinapantay mo ang iyong sarili sa Diyos, gayong tao ka naman. So, ayan, so grabe yung sacrifice ni Lord para sa atin. Kinukutya siya ng mga Hudyo, yung kahit gumagawa pa siya ng mabuti. So, sa atin, tayo is sa buhay natin, kapag serve tayo kay Lord, kapag nagtawag dito yung parang nagbalik loob tayo, meron talagang mga mga tao na yung parang kukutyain ka, yung parang uy, ang sama-sama nito ni Ijishin, bakit ngayon nag-aano na siya, yung parang gano'n, yung parang maraming mga tao na parang ginagamit ng kaaway para ikaw is hihilahin ka din pabalik sa iyong nakaraan. So sa akin din so ngayon na balik loob na ako kay Lord. Tapos dami talagang yung parang may ginamit talaga yung kaaway na para hindi ako magpatuloy. Pero sa awa ng Diyos, nagpe-pray ako like sa together prayer meeting namin. So last yung sa first ko, partner din ngayon, second partner. May talaga, may mga trials, no? So si God nga ang daming pinagdaanan din ni Lord, pero hindi siya sumuko. Instead na sinabi pa niya nga na Ama, patawarin mo sila kasi hindi nila alam yung ginagawa nila. Then sa life din natin, so tuloy lang tayo kahit anong pagsubok, kahit anong pangungutya sa iba, no? Kasi pag nag-serve tayo ka Lord, or parang tayo, yung parang nagbalik loob tayo ka Lord, like sa prayer meeting natin, like dito sa praise and worship, meron ding mga tao na dumadaan na, uy, ano bang nang ginagawa nila? Uy, para naman yan silang mga ano-ano dyan na ginagamit tong platform, di ba? So, inaano sila ng kaaway ba? Pero tayo yung nakakaalam, tayo yung nakaintindi sa salita ni Lord. Tuloy lang po tayo, huwag tayong mawala ng pag-asa, kasi sa akin din, personally, ginamit talaga ng kaaway yung yung partner ko para hindi ako magpatuloy sa praise and worship, hindi ako magpatuloy sa cell group natin, sa together prayer meeting, kasi inanon ako na grabe daw ako mag-sharing sa Bible sharing sa together prayer meeting, pero ang ko daw parang sa Bisaya pa, ang saputon ko. Pero hindi po ako pati parang yung hinihila ako pababa para hindi ako magpatuloy na matuto sa salita ni Lord. So mga ganun. So meron talagang mga gagamitin yung kaaway natin para hindi tayo magpatuloy. Si Lord nga, 'di ba, ang dami niyang nagawa, pero inaano pa din siya ng mga Hudyo. So tayo pa kaya na mga tao lang. So focus lang tayo kay Lord.
patuloy lang tayo sa mga ginagawa natin na mabuti, and patuloy lang tayo na mag-serve kay Lord, at patuloy lang tayo na magpagamit kay Lord. So, ayan lang, no? So, thank you, everyone. So, sino yung dito sa taas, sino po yung gustong mag-share? Open mic lang po kayo. Kumuna, Shen. Sige po, Tita V. Hello, magandang gabi sa lahat. Tama po yung sinabi ni Shen na maraming yung mga hihila, dapat na tayo, for example, balik na tayo kay Lord, no? Pero maraming nagsusulsol, nagsasabi sa atin, bakit ka dyan? Wala naman yan, yung mga ganon-ganon. Pero, siyempre, nandyan sa Lord at iniisip natin, meron nga sinasabi na yung salita ng Diyos ay wag natin gamitin sa masama. Kung ano man sinasabi nila sa atin na masama, ibalik natin yung mabuti. Kasi yan yung sinabi doon sa binasa ni Pastor kanina, sinabi ni Pastor. Tapos, siyempre, nakakaramdam tayo ng pagod, na parang ayaw ko na mag-dibo, ayaw ko na prayer partner, mga ganon. Pero sinabi nga naalala din natin na sinabi ni Lord, John 3:16, no? Come to me, lumapit ka sa akin. Kasi nandyan siya palagi na tayo tutulong sa atin. Kaya yun yung yun yung baon sa John 3:16 na pag napapagod tayo, gusto na nating sumuko, lumapit lang tayo kay Lord. Kaya yun yung aking Tapos, pasalamat din ako sa ngayong linggo na to, na yung kasi kamatayan ng papa ko sa 23, siyempre, yung sa pamasahe, no, lagi kong sinasabi kay Lord na kayo na pong bahala, kung makauwi man ako, hindi, ganun. Mabuti kasi yung dalawa kong pamangkin nandito sa Manila, sila yung bumili sa ticket papauwi doon. Sa 13 yung anak ko, kinuha nila. Tapos, babalik naman yung dalawa ko namang mga pamangkin sa probinsya na teacher, sila din kumuha sa akin pabalik ng ticket. Kaya malaking pasalamat ko sa Lord. Kasi dati, yung ako ang nagtatrabaho sa abroad, tinulungan ko pa yung mga yon. Tapos ngayon parang binalik nila sa akin ba yung magandang ko dati sa kanila. Thank you. Maraming salamat sa Lord talaga na dito ako napunta din sa AG Agency dahil kay Pastor, kay Madam. Nagiging okay yung parang magaan na sa buhay na palaging nagdidibo, nagbabasa ng Bible. Kasi thank you kay Rosie, binigyan niya ako ng Bible. Ngayon ko lang nasabi. Parang ang gaan-gaan ng pakiramdam, no? Dati parang ang hirap-hirap ng buhay. Ngayon parang ang bilis, parang ang gaan lang ng buhay nang palagi kang magbabasa ng Bible. Saka yun lang po ang ko ngayon. Maraming salamat, Pastor, dahil kayo po ni Founder. Kung hindi po dahil sa inyo, hindi ko po alam kung hindi ako nagbabasa ng Bible kasi dati wala akong hindi talaga, kasi lang ako na hindi nga ako marunong. Ngayon lang ako natuto, magtanong ako kay Jomar, kay Rosie, kung ano to, kasi hindi ko alam. Kaya mayroon na akong alam ko. Kaya maraming salamat, Founder, dahil ikaw po yung ginamit ni Lord, Pastor, kayo pong ginamit ni Lord na magiging gabay po sa amin, na mapalapit po sa Kanya. Kaya lang po. God bless everyone. And thank you sa buhay mo, Admin Tita B. Praise God. Huwag ka lang mawalan ng pag-asa, Tita B. Nandiyan si Lord, magpo-provide lahat sa mga needs mo. And thank you din sa pagpagamit kay Lord. Sino po yung may gusto pa po? Mag-open mic lang po kayo sa mga nandito po sa taas. Everyone. So, AMK. Sige po, AMK. Good evening everyone. Good evening po, Pastor, Founder, sa lahat po, maayong gabi. Saba. Isa din po akong tupa, no, na naligaw.
naligaw ng landas. Simula po ng tinanggap ko po ang Panginoon sa buhay ko. Ngayong lumalakad po ako sa Kanya, nagdedevo, nagduduo prayer. Tama po ang sinasabi ni A.G. Shen, na katulad po ni Jesus, binabato siya. At sa buhay ko po, daghag mga pagsuway, na musulsol sa imuha nga, anong prayer pa man kaana, nganong ano pa man kaana, sulat-sulat pa man kaana sa notebook, nganong napamoy pa prayer. Pero akong gihawiran ang akong committed kay Lord na padayon sa ako ang gilakaran karon, no. Og unsa ka bless ko karon nga no, nga naa ko sa iya nga ako na siyang gidawat sa akong kinabuhi. Super blessed kayo. Sa ako ang kinabuhi karon, murag peaceful gani kayo akong kasing-kasing. Og kadtong niaging mga adlaw, sakit kayo akong ngipon unya nagbalik-balik ko sa ospital pa check up nya, gipabalik-balik ko nya gahapon man siguro to, niadto ko sa Romaitia Hospital. Nagdala ko sa visa card sa ako ang amo. Ning ana ang reception nga kanang dili man ni pwede, dili man mi dawat aning visa, balik na lang kay ang amo ang accept diri ang kinet. Di ana ko sa kung una balik na pug ko, maagwanta na pug ko sa akong ngipon, kasakit kaayo. Unsa ka bless ko kaayo. Nay niduol nga tiguwa nga kwaiti ni ana siya na nga kali-kali gamitan ni ako ang card para makapagpa-check up na ka, mabunot man na imong ngipon. Kahilakon ko kaayo na sa akong hingko, thank you kaayo madam, thank you kaayo. Unsa ka bless. Before ko niadto sa ospital ni anak ko, Lord, nahanglo ko nga tanggalon akong ngipon kay tingali dili sila maayo mo ibot. Pero habang nakapila ko, nagampo ko na unta maayo ang doktor kay di ba ang mga kwaiti higher man jud na sila unya kami kadamara ya tanggalon ang ngipon, murag pasagad na lag tanggal, pero unsa kabuutan ang doktora sa ahoa. Ipangutana ko ni unsa okay ra ka, nagkauna ka, maayo ba imong blood pressure, unsa imong mga kanindot kaayo. Super kaayo. Kaya di ko ikaulaw no nga akong sa buwag ako isulti kung unsa kaayo ang Ginoo sa ato ang kinabuhi. Og maura, thank you so much. So, praise God. EGMK sa buhay mo, no? So, yan, trust lang tayo kay Lord. Si Lord talaga ang magpo-provide sa atin because God is our provider. So, thank you, EGMK. Paridayon lang sa buluhaton nato sa cell group, sa praise and worship, and sa Jua prayer meeting natin. Ayan, so thank you. Yan, sino pa po yung may gusto mag-share or mag-testimony po? Open mic lang po. Sa mga nandito po sa taas, pwede na po kayong mag-open mic. Ayan, hallelujah. Praise God. Maraming salamat po, Pastor, sa paggamit po. Thank you, Founder, sa platform na ito. Thank you, Lord God, sa word. Tunay nga na ikaw ay napakabuti at ang mensahe na gusto mong iparating sa amin ay kung paano namin tatanggapin yung katotohanan at kung paano yung pananampalataya namin at yung pananalig namin sa iyo mag-grow. Kasi
dun sa salitang ikaw at ang Ama sa langit ay iisa. Kung sa isang ordinaryong tao lang na hindi po nakakaintindi dun sa katotohanan, hindi po talaga rin matatanggap. So what more doon sa batas pa o sa tinatawag nilang law ng mga Jews during that time, na according dun sa law nila, ang blasphemy is punishable by death. So because of this, ang response doon ni Jesus, di ba po, sinabi niya lahat ng miracles niya, yung good works niya. It clearly na nagre-reflect talaga yung power at saka yung authority ng God na ibinigay talaga sa kanya. So, ang pinapakita po kasi dito is si Jesus itself, hindi lang po siya yung good teacher. Siya rin po talaga yung God na naging flesh. He is a God in the flesh po. So, yung pong, kung paano natin paninindigan yung katotohanan na yun at tatanggapin natin sa sarili natin, kagaya ko po sa sarili ko, I am reminded that yung truth po, especially po yung divine truth po talaga, na kahit kailan, pag sinabi pong katotohanan, di ba po, hindi mo na po yun mababali eh. Pag sinabi nyo ng totoo, hindi mo pwedeng sabihin, hindi yan totoo. Kaso yun nga po yung totoo eh. Tayo po, hanggang saan po tayo maninindigan? Hanggang kailan po natin kayang mag-stand for this truth? Kung saan po na nagkakaroon sa atin mga oppositions, yung tinatawag na hostile behavior nga sa mga nakapaligid sa atin. Dahil kay Jesus nga nag-aano sila ng mga stone eh. Dahil nga sa ganun sa atin pa kaya. Gaya na sinasabi nga ni Shane, tama rin yung sabi ni Shane na maraming distractions, maraming mga gagamitin ng kalaban, gagamitin ng Satan. Ngayon, how are we going to respond to this? How are we going to stand firm with the truth that we know, with the truth that we experience, with the goodness that we are getting? Personally po ako, papaano ko i-stand firm sa mga hindi nakakaintindi sa akin sa lahat ng pinagdaanan ko since po nung May. Nung May po, ako po ay dumaan sa napakatinding pagsubok, financially po. Papaano ko po yun natawiran na ngayon ay July na mag-August na? I praise God. Ang experience ko po nung May, nagkaroon po ako ng napakatinding dito sa UAE na may batas. Okay po. Kahit saan naman po tayo magpunta may batas. At dapat pong sinusunod yon, hindi lang ng mga citizen kung saan kayo nakatira. May mga batas din tayo sa family natin, may mga rules din po, di ba? Kagaya sa agency natin, may policy tayo. Ngayon dito po sa UAE, may batas po akong hindi nasunod. Or sabihin na natin, meron po akong batas dito sa UAE na ginagawa kong illegal. Kung saan po nagkaroon po ako ng fine ng 20,000 dirhams. Yes, you heard it right. 20,000 dirhams. Kung yan po ay i-convert ninyo, 20,000 dirhams times 15 pesos na lang. Magkano po yun? Almost 500,000 na naaabutin. Kung tama yung pagkukwenta ko. But praise and I thank God. Yun pong 20,000 na yun. Kasi yung katotohanan na lumabag po ako sa batas, yung katotohanan na ako po ay may ginawang illegal, hindi po yun mababali. Kagaya po sa atin, sin is a sin. Kasalanan is kasalanan. No compromising, no compromising. There's a consequence. So yung consequence ko po, kailangan kong harapin. Kanino po ako tatawag? Kanino po ako kakapit? Sa tao po ba? Sa mga ma-impluwensya po bang may connection sa batas or sa mga nasa authority ba? Sa mga kaibigan ko ba na nakapaligid sa akin? I shut myself down po. Nag-shut po ako sa sarili ko. Si Lord lang po yung kinausap ko. Siya lang po yung dinil ko. Sa Kanya lang po ako nag-cry out.
Yung 20,000 po naging 10,000. Asking for wisdom, God. Umiiyak ako sa kanya. I make a covenant to him every 3 o'clock in the morning. Alam po ni founder yan. Alam din po ng ibang super close po sa akin na sila po yung talagang nakaramdam na may pinagdadaanan ako. So that from 20,000 naging 10,000. And now God, Lord, what will I do, Lord? Where will I get the 10,000 dirhams? I don't have a stable job. Wala po akong permanenteng trabaho. Kaya nga po ako gumawa ng illegal. Kaya nga po ako, but that's not, gaya ng sabi ko, sin is a sin. Kasalanan po ay kasalanan. Hindi po tatanggapin ni Lord yan. We have to face the consequence. But, ang tinuro po sa akin ni Lord, humility, submission, trust His process, trust Him. Sa Kanya lang po ako nagtiwala, sa Kanya lang po ako tumawag, sa Kanya lang po talaga ako umiyak ng umiyak. And ngayon, praise God, simula po ng May, nag-start po ako mag-payment ng June, July. In-apply ko po sa batas dito sa korte ang 10,000 dirhams kung paano po mapapaliit at mababayaran. Inaprubahan po ako ng 3 payment scheme. 3 months to pay. So hinati-hati po ang 10,000 dirhams. Isang 4,000, dalawang tag 3,000. Amen and praise God po. Tapos na ang 10,000 dirhams. Praise God. Bayad na po siya. At si Lord na po ang bahala magbabayad doon sa ginamit niya. Sa ginamit na pambayad doon. But I will continue to give Him praise. I will continue to shout. I will continue to stand firm. That I have a big, big God. Na siya yung pinakamas malaki, may control ng lahat. Siya po ang resources ng lahat sa akin. Pinagdaanan ko na yun. Along the way, yung pinagdaanan ko na sa pamagitan ni founder na Daily Devo, daily prayer, duo, it gives me strength. It gives me courage to trust Him. And until now, I will shout it out. At masasabi ko, I am healed with my anxiety, no depression, because I know that He is always with me. I will stand firm. Alam ko na siyang nagbigay sa akin noon, siya ang magtataas sa akin yan. Siya ang bibigay ng breakthrough ko. Siya yung magbibigay sa akin ng blessings dahil siya ang nire-recognize ko at in-acknowledge ko sa buhay ko ngayon. Until now, I'm continuously may 3 a.m. covenant with Him. Yun po, doon po tayo humawak sa Kanya. Wala po tayong ibang tatakbuhan. Wala tayong ibang lalapitan. Walang sino man na tao po na makakabigay sa atin ng comfort, ng peace na nakuha ko, na Kanya ko lang po nakita. So, sa mga pinanghihinaan, sa lahat ng mga mapinagdadaanan dyan, hindi po natutulog ang Diyos. Si God po ay buhay na buhay. Si God po ay nakikinig sa bawat iyak natin. Si God po ay magtuturo sa mga gusto nating maintindihan at tanggapin at yung pagpapakumbaba natin. Si God po ay alam ang lahat. Hindi pa tayo nagsasalita, alam na niya yung pinagdadaanan natin. Gusto lamang niya na tayo mismo yung lalapit. Tayo mismo yung magsasalita. Tayo mismo yung mag-acknowledge, mag-praise sa Kanya dahil siya lamang po talaga ang karapat-dapat nating sasambahin. Walang iba. Wala na pong iba. All glory to Him po. Maraming salamat po and have a blessed night everyone. Wow, thank you, Mamo, sa buhay mo. Grabe, grabe si Lord, no? Pag si Lord talaga yung pumilo sa buhay natin, grabe,
sabi ka na lang talaga na, wow, Lord, thank you. Ginawa ni Lord yung lahat para mabigyan tayo or provide ni Lord yung mga hiningi natin, yung mga prayer natin. Kaya thank you Lord sa mga dyan, sa mga napanghinaan na ng Lord. Huwag po kayong bibitaw kay Lord. Nandiyan lang si Lord palagi. Tayo lang yung mga tao, yung need na humingi kay Lord, na bumalik kay Lord, need na mag-pray kay Lord. Ayan. So, thank you sa buhay po Mamo and praise God kasi nawala na yung lahat na mga iniinda mo dyan. Ayan. So, sino pa yung gustong mag-share po sa how God is work in our lives, how God is gaano kabuti po si Lord sa buhay natin. Hello, good evening. Hi everyone. Hello Pastor. Hello po Miss Emmy, Mama Tita V, Sec. Ang sa akin naman, I just want to say how grateful and thankful I am because during my VA era, so na-share ko siya dito from my applying to until now. Thank God, I'm 1 month na. Nakaiyak na naman ako. And 1 month, marami siyang struggle in between. I really didn't know na when I was asking na sabi ko, Lord God, I wanted to be a VA. And after that, He gives me the position, but I really didn't ask pala na God how to be a VA kasi super pala stressing siya at this time na nag-adjust talaga ako. And then, hindi ko talaga maiwasan talaga na there are battles of my mind as usual, na may mga time talaga na masasabi ko, Lord, kaya ko ba to? So, what I do is, before ako mag-shift or after ako ng shift ko, I always talk to God. And hindi yung prayer na, Lord God, you're parang nagmumurmur ka, Lord God, Lord God, let me, Lord God. I ask Lord, I talk to God like you're talking to someone as your friend, the Lord. You know what? This area in this my job, it really gives me confusion. Please help me how to overcome this, Lord God. And then hanggang sa nahabit ko na siya na before my shift, hindi ko na namalayan na I was just always praying all the time pala na supposedly I am going to sleep na, and it really gives me the peace of mind kasi kinakabahan talaga every time na like tomorrow in the midnight mag-start na naman yung work ko. So on the morning, ando na yung kaba ko na, oh my God, ano na naman yung kind of issues I am going to face, paano ko naman siya ma-resolve, ganyan. So, what I did is, lagi kong kinakusap, Lord God, help me, Lord God, give me the wisdom, the courage, parang lahat na talaga hinihingi ko. And then, during the shift, it went so smooth. Pero, yun nga lang, hindi ko talaga maiwasan that always before that shift, my mind will feel afraid. Yung, alam mo yung natatakot ako or I feel some things na parang makaya ko ba to or baka masita ako ng management, ganyan. But then I thank God because na surpass ko yung 1 month and I really didn't uy, makaya ko pala yung 1 month, nag 1 month na pala ako ng ganun kabilis, alam mo yun. I know I am working out on my sleep kasi last week I really feel na my body is reacting kasi nga kulang ako ng sleep, sometimes 4 hours lang. So, I offer it all to God. I pray, sabi ko, Lord, ikaw nang bahala. I don't wanna get sick or ayoko rin i-give up ito kasi this is I really wanted. Yun, then the following day, nakatulog ako and then now I'm back on track. I'm okay. Alam mo yun, yung parang excited na naman ako na what will happen this week. And especially, sabi ko, I will really, kasi last time hindi ako nakapag-share, but then now I said kailangan i-share ko to how wonderful is God. Alam mo yung hindi mo siya nakikita, you cannot see Him, cannot touch Him, but the presence is very powerful. Andyan siya. You will just have to pray and ask.
and said, God, I need you, I need help. Ganon. You just be humble and just parang you as you na ano ka na, Lord, help me, Lord. I cannot do this. I need you. And then everything will be smooth. Everything will work out fine. The peace of mind and the fulfillness sa heart, mafe-feel mo talaga, especially the peace of mind, kasi talaga yun talaga yung nagbabother sa akin every time sa shift ko. But then, smooth lang siya, mamalayan ko lang, oh my God, 9 a.m. na pala, it's time to sleep na, yung ganun. And I'm thankful also kasi, at first, I was hesitant na, sasali ba ako sa PLC? Kasi nga, ano ko pa ba siya? Singit ko pa ba siya sa oras ko? But then, it gives me, alam mo yung, ano din siya, give me the, parang nakalma din ako. Kasi, alam ko na, while I'm duty, meron akong taong makakausap kasi nga open yung PL nila. So, one time na parang, pawala ba ng parang break the moment, parang ganon. So, everything falls into parang timing is good. The God's timing is very good. You just have to trust the process. You just have to pray lang, and yung faith ninyo is tatagan pa natin because as Mamu said, we have a bigger God. Talagang nasa kanya na ang lahat. Tayo na lang talaga ang pumunta, tayo na lang talaga ang mag-reach out and mag-say na, Lord, I need you. I am here with open heart and mind na kailangan kita. So, I'm so thankful with the goodness of God, with the favors and the mercy I have received sa June until July, and for the rest of my life now, I'm walking with Jesus and also with this platform. I'm so thankful to founder, to Pastor June. Thank you so much po. Isa pa talaga ito sa dito strength na kinukunan ko ng lakas na sa ang aking journey ay kahit very napaka-stressing, but then may time na I want to back out, may time na ayokong pumasok, but then alam mo yun, it gives me so much courage pa rin na to continue and push through. So God bless po everyone, and yes, God is good all the time. Amen and amen. Yan. Thank you po, Admin Ma'am Shi, sa buhay mo. Yes, napaka-powerful talaga ni Lord sa buhay natin. Tayo lang yung hinihintay ni Lord na lumapit sa Kanya. Yes. Yan. So, sino pa yung gustong mag-testimony or sino yung mag-share kung gaano po kabuti si Lord sa atin? Dito po sa taas, meron pa ba? Ako na, Shane. Sige ba? Yan, di na po ako nag-VA. So, nagtatampo lang ako kay Lord. Ay, sorry po. Ayan. Kasi, dito sa Pilipinas, syempre, we are experiencing so very heavy rain. But, ayan. Syempre, kapag, yung boses ko, pasensya na. Ayan. So, grabe yung heavy rain, and syempre, nakakaranas po yung ilan po sa amin ng pagbaha. Pero dito po sa amin, ayan, medyo mataas naman siya. Pero yung bahay kasi namin, ang daming mga butas, ayan. So, nahihirapan ako as dito sa bahay. And syempre, meron din po akong karamdaman. Ayun, nagtatampo kay Lord kasi 2 weeks na yung voice ko, pero until now hindi pa rin siya okay. So still praying na sana maging okay na siya. Inuman ko na to ng gamot. Nagkakaroon na po ako ng kinakabag na ako sa snowbear. Ayan, tapos puro kalamansi, lahat ng mga remedies na kailangan kong gawin para gumaling yung boses ko. Diyos ko talaga, yung voice ko talaga hindi pa siya totally recovered, pero at least kahit paano kapag kumakanta po ako ng prayer song, ayan,
buti talaga nakakapag-response siya ng maganda na hindi ako pumipiyok. Pero yun yung pinagpapasalamat ko. Pero ayan, always pa rin ako nagpe-pray na sana bukas or the next day. Kasi 'di ba sabi nga natin, yung hiniling natin kay God, hindi siya directly na hindi siya kumbaga for example na hilingin mo ngayon araw na 'to, is today rin siya ibibigay sa iyo kasi dapat meron tayong specific time, kumbaga merong blessed time na ibibigay si Lord sa atin. So yun, parang na-inspired ako dun sa na-inspired ako dun sa love, sa mga awit, yung devotion, dinedevo po natin tuwing everyday. Ayan. So yung mga awit kasi na-inspire ako dun sa paano pa. Ay, na-inspire ako dun sa mga awit. Hinihintay ni David yung response ni Lord. So parang ako yon, parang tinitingnan ko yung sarili ko, yung mga awit chapter 5 verse 1 to 3. Dun sa verse 3 ay hinihintay ni David yung response ni Lord sa kanya sa mga hiling niya. So yun, nakikita ko yung sarili ko na Lord, inihintay ko rin po yung response ninyo. Paano niyo po ako pagagalingin for today's video. Pero kailangan ko pa lalong tatagan, kailangan mas malakas pa po yung pananalig ko. Siguro nakikita ni Lord na mahina ka pa. Hindi pa ganun kalaki or ka-trust pa yung pananampalataya mo sa akin. Kaya siguro yun yung nafe-feel ko. Pero sabi nga po sa John chapter 3 verse 16, ayan, na siyempre si God love niya rin tayo. Kaya nga binigay niya yung kaysa isang anak niya, ayan, para po sa atin, para po maka-experience tayo ng eternal life. But of course, being here in front of you guys, ayan, napakalaking blessings niyo po sa akin. Kaya malaking pasasalamat ko po sa buhay po ninyo. But of course, ayan, especially sa ating founder na napakalaking tulong po ng platform na ito. Praise and worship, always ko po yung pinagpapasalamat. And of course, being part of EOCG, ayan. And syempre sa Together, na sinishare po namin yung aming mga Bible verse and also the opinion po namin doon sa salita po ng Panginoon, kung ano po yung mga binibigay niya pong salita sa atin, kung ano man yung hatid niya sa atin. So yung pinagpapasalamat ko. Sorry po Lord, talaga nagtampo talaga ako kay Lord for today. Sabi ko, Lord, pagalingin mo lang talaga ako. I will focus myself to you. And ipo-focus ko yung sarili ko talaga sa iyo ng buong puso. But of course, we are humans. Ayan, I'm so sorry talaga Lord na nagtampo talaga ang babae. Ayan, pero I'm turning myself to you and always po kong lalakad sa iyo. Patuloy po kong lalakad sa iyo, Lord. Mas maniniwala po ko na you are true to our hearts. Ayan. You are being part of our lives. Ayan. Kahit na sa sandaling panahon na ikaw po ay nakilala ko, pero siguro kailangan mas makilala pa po kita. So yan, praise God po. Maraming salamat. Wow, ayan, thank you sa buhay mo, EG Public Star Nicole. So, wag lang tayong mawala ng pag-asa, no? Kasi may tamang time po si Lord na kung kailan niya ibibigay yung mga hinihiling niya sa atin, no? So, thank you, EG Public Star Nicole, sa buhay mo at continue praying, continue trust in God, in God's process. So, wag tayong mawala ng pag-asa, wag tayong panghinaan ng loob po. Kasi, pag napaghinaan po tayo ng loob is yung mga kaaway na natin yung nanghihila sa atin pababa. Yung mga kaaway natin yung parang gumagawa na ng paraan para malaylo tayo sa Kanya, malaylo tayo kay Lord, parang
yung belief natin, yung faith natin mabawasan. Yes, kaya continue ka lang praying, continue ka lang trust ni God, continue trust in process ni Lord. So, ayan. So, thank you, EG Public Star Nicole. Sino pa po ang gusto po mag-testimony sa taas? Or kung wala na po, pwede na pong click nyo lang po ang number 7 para mai-up po kayo ni Founder. Yan. Sa mga nandyan po sa baba, pakiclick po ang seat number 7 para mai-up po kayo ni Founder. Yan. So, wala pong mali na sasabihin dito. Si EJ Raprap and TL Jerial daw gusto po mag-testimony. And click nyo lang po yung upuan. Ayan. Iyan. Praise God. Thank you po. Pa-bless po, Pastor, and thank you po sa words nyo. Yan. Yes po. Tama po yun na kahit po si Lloyd nakaranas po ng discrimination or ng rejection. Kasi once na pinanindigan mo na ang words ni Lord, pinanindigan mo at lumalakad ka sa kanya, maraming gagamitin na tao para i-distract ka, para sirain ka, at para sirain yung kung paano ka lumakad sa kanya. May mga gagamiting tao para yung sirain at may mga gagamiting tao para ituwid ka at idalhin ka para ka magpatuloy. Yun ang dalawang taong gagamitin. May sisirain at may gagamitin para itama ka. May taong sisirain ka, sisirain yung faith mo para hindi magpatuloy at hindi magtiwala. May mga taong gagamitin para ituloy yung faith na yan at para ituloy yung trust mo. And I praise God and thanks God kasi although may ginamit ang kaaway sa buhay ko para sirain yon, but still may ginamit si Lord na tao para magpatuloy ako. Yun po ay ang ginamit ni Lord ay ang buhay po ni Founder at ni Pastor para po magpatuloy ako. And praise God, sabi nga wait the process, di ba? And lahat ng situation natin sa buhay may solusyon basta magtiwala ka lang and keep on praying. And if you testimony ko lang din, if you remember last time na ako dapat ang closing prayer pero hindi ko natuloy kasi I almost passed out sa iyak kasi sa situation ko. And now, praise God, kasi Mamo, this is it, Mamo. Sabi nga, wait the timing. Sabi nga, ano yun? God has a process. Si Lord nagpa-process ng lahat ng situation natin. Basta magtiwala ka lang and keep on praying. Yun. And thank you sa prayer though. Kasi, tumibay yung faith ko. And talagang dahil doon, nagtiwala ako na ibinigay ko lang sa kanya lahat kung anong situation meron ako, and praise God within this day may ginamit din si Lord para yung situation kong yun pagaanin. Kasi di ba po Mamo, yun ang lagi natin pinagpe-pray na na sana may gamitin si Lord. And ito na yun, Mamo. Hindi pa tapos pero may good news today. Kaya sabi ko kanina kay Sir Raprap, lalabas ako. Before ako lumabas, nag-prayer do kami nila Sir Raprap at Mami Stella. Sabi ko, sige,
Hindi dahil naka-receive ako ng good news, pero mas gusto ko kasing unahin si God kaysa sa anumang bagay. Yun yung ano ko ngayon, habit ko ngayon, mas inuuna ko siya kaysa sa mga ibang bagay kasi alam mo yun, may mga sitwasyon tayo kung minsan hindi maganda. Ginagamit kong, minsan tinitingnan kung paano tayo mag-react. Kasi minsan yung angerness, yun ang ginagamit ng kaaway eh. Kung yung mga sitwasyon natin, kung magagalit tayo or kung paano tayo mag-react doon. Pero, praise God and thankful na dahil sa prayer dito sa prayer and worship na to, every Monday, alam niyo yun, kapag kasi nakilala mo si Lord, babaguhin ka. Yung fruit of Holy Spirit, itatanim niya sa sarili, itatanim niya sa'yo. Na, alam mo yon yung, andun na yung joyfulness sa buhay mo. Itatanim niya yun sa'yo. And, patience, nandoon din. Kaya, lahat ng dasal, lahat ng dasal natin, kung hindi man yun ibinibigay agad, may dahilan si Lord at may purpose siya. Sa akin, ang tagal niya binigay. Hindi ko alam kung ibibigay niya nga. Pero, I keep on praying. I trust to Him na alam ko, ibibigay niya. Hindi ko alam kung saan magmumula at kung sinong gagamitin. Pero praise God. Ito na, unti-unti, today, may good news. Kasi, yung situation ko yun, may ginamit ding tao para masira ako. Alam mo yun, it's para masira ako. Pero may mga tao pa rin gagamitin si Lord para ma-correct yun and maayos. Ayan, praise God kasi may good news na nga and may taong ginamit na akala ko hindi ko na masasagot same na person, pero yun. Okay, may na-approve na yung papers ko. So, and alam mo yun, kasi sa situation yon, same na mamo, nagka-fine din ako. And I need to pay like 10,500 dirhams. Nasa, saan yan? 150 pesos. 150k pesos. O, diba? And he allowed me to pay like 2 gives. Nagka-fine ako sa visa. Actually, sa visa. Kasi hindi ako in-inform, hindi ako kinakausap ng agent ko. So, yun. But praise God, nakausap ko yung sponsor ko today. And sabi niya, he will help me basta makipag-communicate ako sa kanya. Kasi hindi talaga nakikipag-communicate sa akin yung agent ko. So, yun. And thankful naman, mabait yung sponsor. And sabi niya, tutulungan niya ako. And sabi niya, okay lang na bigyan mo ako 2 gives, ganyan. Yun. Kanina, na-approve na yung cancellation ko. And tomorrow, let's see. Kasi ina-update ko yung UAA pass ko. So, yun. So, I'm thankful. And thank you, Lord. Kaya, umiyak man ako. This one is tears of joy. And I'm so blessed and thankful. Thank you, Ma'am Emmy. Thank you, Pastor. Thank you, Mamo. Thank you, Sir Rob. Sa mga ginagamit ni Lord. Thank you so much. Mamo, thank you sa prayer. Talaga ang prayer po ay napaka-powerful. Di ba natin ngayon, si David, kahit na gaanong kadaming kaaway meron siya, still nagpe-pray and nag-trust siya kay Lord na alam niya sasagutin niya yung sasagutin ni Lord yung mga prayer niya.
And sana lahat tayo maging katulad ni David na ang faith niya talaga kay Lord ay napakalaki at talagang nag-trust siya na alam niya na ibibigay lahat. Kaya yun, sana maging katulad tayo ni David. Hindi lang sa situation na sinagot yung prayer natin, kundi sa lahat ng oras. Let's start pray before we wake up, before and after, bago ang lahat, pray tayo. Umpisahan natin sa dasal. At tapusin natin sa dasal. Kaya, we are thankful sa buhay natin everyday na, alam mo yun, napakasarap basahin ng kasi yung topic po namin ngayon sa devotion, na-appreciate yun ng mga nagde-devo kasi ang ganda ng Psalms, alam mo yun, ang sarap basahin ng Psalms kasi nandun na lahat, ang joy, ang peaceful, ang protection, nandoon na lahat ng alam niyo yun, yung trust nandoon na. Kaya napakasarap basahin. So, alam ko na-appreciate yun ng mga nagde-devo. So, yan. Thank you, Lord, and thank you, Ma'am Emmy. Thank you, Pastor. Thank you sa lahat. Yun lang po. Praise God. Thank you, E.G. Cheriel. Thank you sa buhay mo, E.G. Cheriel. And praise God. Grabe, napaka-amazing. Grabe, napaka-powerful talaga ni Lord sa atin. Ayan. So, ayan, E.G. Rap. Hello, dinig po ako. Opo, dinig ka. Okay po, magandang umaga po kay founder at saka kay pastor at saka lahat po nandito sa funnel ng ating founder. Hello po sa mga admins, Public Star, at saka kay Huma, at kay Ma'am Shi. Hello po, magbigay lang po ako ng isang testimony po sa aking buhay kung paano po ako naging Christian po or naging nag-share ng Word of God po kasi noon po ako ay hindi talaga ako isang type ng isang lalaki po na parang hindi ko talaga na nagawa na nagmahal ako kay God kasi yung buhay ko po ay hindi talaga masaya. Yung pa lang ako, nag-age ako ng 15 po. Kasi yung buhay ko po ay kung saan-saan lang po ako nalagay sa mga bahay, sa bahay ng tito ko, tita ko, or sa lola ko. At saka kilala ng mama ko kasi yung papa ko kasi isang pulis po ay pinatay kasi yung papa ko ay sobrang barambado eh. So maraming tao nga gustong pumatay sa papa ko. So yun, napatay siya. At saka yung mama ko ay gumawa ng paraan para lang mabuhay kaming dalawa kasi kami na lang yung dalawa yung nandito sa mundo eh. So gumawa siya ng paraan. Nagtatrabaho siya noon sa Dumaguete. Ako nandun sa amin sa Bais po. At marami po akong gusto talagang ma-experience tulad ng isang maging complete family or maka-experience ng love sa aking papa at saka sa aking nanay. So yun, parang nagre-rebelde ako sa Panginoon kasi nagsabi ako, bakit naman ganito yung buhay ko po? Nga naging hindi masaya yung buhay ko. Sa edad ko po ng 15 siguro yun or 14 basta nandyan lang po na-experience ko na po yung mag-isa. Parang wala akong magulang. So yun, nagtampo talaga ako sa
Panginoon noon. At alam ba ninyo na ano pong ginagawa ni Lord? Kung nakikita ni Lord po talaga yung puso mo po, kung gaano po yung mabigat na na dinala mo po sa buhay mo. Gagawa siya talaga ng paraan. Kasi yung sinasabi po kasi sa John chapter 10 verse 30 siguro yun, yung batuhin si Jesus. Alam po ba ninyong na kahit sa mga Hudyo po, maraming gustong papatay kay Jesus Christ po noon, at maraming nagalit talaga kay Jesus Christ noon, at maraming mga tao na hindi gusto nila si Jesus Christ. Pero sa panahon po yung pinako na siya sa cross po, at doon po sinasabi ni Jesus Christ po na, Ama, pasayloa sila, Ama, kaya hindi nila alam yung ginagawa nila. So, ganyan po. Doon po, yun, isang pastor po nag-share ng verse na yan po noon. Parang nakita ko po yung love ni Lord. Love ni Lord po. Oo, totoo yan po. Kasi doon ko po nakita na kahit po may galit ako sa kanya, may ginagawa siya ng paraan po para lang ako mapakita lang yung tunay na love po. Hindi, gusto ko naman ma-experience yung love sa mama ko o sa aking papa, pero iba talaga kung si God talaga yung magbigay ng love po sa atin. Oo. At sinasabi nga niya, anak, mahal na mahal kita. Kahit hindi kompleto yung pamilya mo, nandito ako. Handa magmahal sa iyo. Yun, yung panahon na po, na-experience ko po yun, nga love ni God. Nagsabi ako sa sarili ko, God, I'm so sorry. Kasi ginawa ko yung mga bagay na hindi pwede gawin. Kasi marami po akong bisyo. Naging drug addict po ako. Marami po akong ginagawa na hindi makatulong sa aking sarili. Pero grabe siya. May mga tao talaga gagamitin ni God para lang ma-experience mo yung totoong love, totoong pagmamahal po. At alam po ba ninyo, na-experience ko po yun dahil lang sa mga taong gustong tutulong sa mga taong hindi pa nakilala si Jesus. Yung si pastor po dito at si founder, alam ba ninyo na lahat po ay ginagawa nila hindi para sa sarili nila, kundi gusto nila nga marami pang mga tao maka-experience ang pagmamahal sa ating Panginoon. So, blessed nga po ako kahit dito sa Popo Apps po, ginawa po to na tulay para lang sa mga tao nga nandito sa Popo na to, para marami pang mga tao makilala kay God. So, masaya ako nakakilala ko nilang founder Amy at iba pang mga ka-AG namin dito na willing po nagsiserve po. Kasi po, may gusto lang po ako i-share. Kung may 100 po kayo dyan, kung ibili niyo yan sa ibang mga tindahan, 100 yan di ba? Kung lagyan mo ng ano yan, dumi or ano pa yung ilagay mo dyan, hindi yan maiiba yung value niyan. 100 din yan, di ba? So, ganyan po sa ating pong buhay. Kung ano po yung nagawa natin, sama yung ginagawa ko noon, na hindi na po goods yung ginagawa ko, hindi na po yung makatulong sa sarili ko yung ginagawa ko po. Pero kahit malaki yung kasalanan ko po, binigyan talaga ako ng love ng ating Panginoon. So, yung value mo po, kung nagawa mo yung mga
bagay na hindi naman maka good sa buhay mo po. Nakikita na ni Lord, pero kung willing ka lang talaga lalapit kay Lord, gagawin ka niya na isang anak. Kasi mahal ka niya. Kasama ka doon sa sinasabi niya doon sa krus. Ama, bigyan mo sila ng kapasuluan kasi mahal ko yan. Hindi nila alam kung anong ginagawa nila. Hindi nila alam kung anong ginagawa nila. So ganyan po, mahal na mahal tayo ng ating Panginoon. At nandoon yung tunay na pagmamahal. Hallelujah. Hallelujah po. Thank you so much. Yan lang po. Pasensya na po na may Bisaya kasi hindi talaga ako makasalita ng straight ng Tagalog. So, thank you so much po. Sana po na-bless po kayo sa mga testimony ng mga ka-AJ, yung hindi pa ka-AJ dyan. Ito lang po yung last ko po isalita na ang tunay na pagmamahal po nandyan lang kay God. Wala sa mga tao. Nandito sa dito sa world po. Pero marami din nagmamahal sa atin. Pero ang tunay ng pagmamahal, si God kasi mahal tayo ni God po. Hallelujah. Praise God po. Thank you so much. Thank you, Teacher Rap sa buhay mo, and praise God. Grabe talaga pag si Lord talaga yung kumilos sa buhay natin, no? Grabe yung pagbabago, grabe yung restoration sa buhay natin. So, praise God. Yung love ni Lord, talagang unconditionally po talaga yung love ni Lord. So, marami mang nagmamahal sa atin dito sa sanlibutan. Yan is 1% lang, pero yung love ni Lord sa atin is 101 or more than pa dyan. Yung love niya, grabe, napakaano. So, thank you Lord, talaga. So, sino pa dyan ang may gusto? Kahit ibang agency po ay pwede pong mag-share po ng how God work to your life, or how God is kung kaano po kabuti si Lord sa buhay natin. I-share nyo po yan, wag po kayong mahiya. Sis MK. Ay, tapos na pala to si Sis MK. Ayan. So, sino pa dyan? Kahit ibang agency po ay pwede. Na-mute po si Shane. Hello po. Na-block Sige na po. Sige po, Archin, Sis Archin. Magandang gabi po sa ating lahat. Kay Ma'am Amy, kay Pastor John. Share ko lang po yung sa tatay ko nung nagkasakit po siya. Dati kasi doon kami sa Zamboanga nagbakasyon. Tapos nung bandang huli, wala sa oras at araw yung pag-uwi namin kasi dahil sa sitwasyon nga ng tatay ko. Kaya hinatid kami ng kapatid ko. Ayun, tapos pagdating namin sa Jensan, diniretso na namin yung tatay ko sa hospital. Kasi hirapan na po siyang huminga. Tapos ayun, sabi ng doktor, tutubuhan na siya, pero hindi kami pumayag. Kasi alam namin kung anong kahihinat na nun. Kaya ayun, namihingi po ako ng dasal kay Ma'am Amy. Nagpipihim po ako sa kanya na i-prayer yung tatay ko. Ayun, sawa ng Diyos. Dininig niya yung mga panalangin ng bawat isa sa amin. At ngayon, naging okay na siya yung tatay ko. Pero tuloy-tuloy pa rin akong nananalangin
Pati kay Ma'am sinishare ko rin po yun. Na dasal palagi para bigyan pa po siya ng mahabang buhay. Pasensya na po. Hindi ko talaga maano. Ayun, nagre-recover siya. Gumanda na po yung kalagayan niya. Pero sa financial po kami nahihirapan hanggang ngayon kasi puro kami utang para maanuhan lang po yung pangangailangan niya. Pero sa awa ng Diyos, hindi pa rin kami pinabayaan. Unti-unti na po namin nababayaran yung utang namin. Ayun po. Yun lang po. Thank you. I-share ko lang yung kahit konti man lang. Mabawasan man lang yung nararamdaman ko. Thank you po. God bless po sa ating lahat. Thank you sa buhay mo, E.G. Arjen. So, salamat kay Lord. Naging okay na yung tatay mo. Wait na. Nakahiramdam ko sa papa. So, huwag kang mag-alala. Si Lord ang provider natin. Ipoprovide niya lahat ng mga needs nyo. Tutulungan kayo ni Lord. Siya po yung gagawa ng paraan. Basta mag-pray lang kayo. Trust the process lang. Ayan, thank you sa buhay mo, Sis Arjin. Ayan, sino pa po yung gustong mag-share? Mag-press 1 lang po kayo dyan. Yes po. So, ayan. So, to. Impress. So, kahit pwede pong mag-art po sa Word